kapag sumunod si Abraham. Ang grabing blessing pa lang nakaabang sa pagsunod ni Abraham. Alam ka ni Abraham? Hindi. Ito ay surprise. Amen? Amen. Luging sumunod? Again, hindi ko luging sumunod. Ito pa ang sabi ng Panginoon. And in thy seed shall all nations of the earth be blessed. Bakit maging blessed ang ibang nation? Because of Abraham. Because thou hast obeyed my voice. You become a blessing to others because you obey me. Every time we obey God, we become a blessing to others. Hindi lamang si Abraham ang i-bless, kundi yung ibang nasyon ay niyang pagpalain dahil sa pagsunod ni Abraham. Ano po yung sabihin dito ng Diyos? Pag tinrace po natin kung saan galing ang Panginoon, trace back kay Abraham. Ano po ang tawag sa mga Kristyano? Mga anak ni Abraham. Yung mga saint, ang tawag anak ni Abraham. Ano ang ulot dulo? Nahawa tayo naligtas, at pinagpala tayo ng Diyos. Ano ang ulot dulo? Sa pangako po yun ng Diyos si Abraham. At bakit pinangakuan ng Diyos si Abraham ng gano'n? The reason is what? Obedience. Next tayo ngayon, because may isang Abraham noong unang panahon na nag-obey sa kanya. At damay tayo ngayon sa biyaya. Hindi ko sa yung pinapakita dito ng Panginoon. Ang obedience ay bibig sa Diyos. Kaya niyang magpala ng mas sigit pa sa inaasahan natin at ma-widen pa, mas lumawak pa. So nakasalalay lang po yan sa Diyos sa pagsunod ng Israel. He can widen the matters. We need to overcome disobedience. May nakahanda ang Diyos sa bawat pagsunod natin. And when we disobey God, again, hindi natin alam kung ito ay chance o wala ng chance. Kung ito ay final na o hindi pa. Let's overcome disobedience. Let's overcome. Repent for the grace of God. Ngayong umaga, ano ang mga bagay na malinaw sa atin, hiling sa atin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin, na ito ang gawin mo. Stop gossiping. Tigil mo na yan. Stop po yung puro negative na lang ang nakikita mo. Stop po yan. Hindi yan kalooban ng Diyos. Stop judging. Stop your wrong relationship. Obey me. Read your Bible. Attend regularly. Pray. You need to obey. Love your pastor. Obey. Why? Obedience is what? Big deal in the sight of God. Naka-prepare yung mga pagpapala when we obey Him. Prepare. Naka-prepare ang mga promises. But we need to obey first. Before yung mga promises na yan. We need to obey first. Ay tayo lahat. Ay ba na yan. Naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong mensahe ngayong umaga. Meron kaming intellect, meron kaming emotion, meron kaming mga ikinukonsider bago sa mga sa inyo. Pero kung maliwanag ang Panginoon, kung naman po bukas pa, baka ito ang last warning nyo sa akin. Magsisi pa kami. Pag hindi namin sinunod, mas mabilis. Pag nagpapagpipagpi kami,
Marahil, may iba pang istorya, salit na pagpapala. Worst thing pa ang mga sagot. Nawagan na lang tayo mga kapatid. Panalangin natin ang ating sarili. Minsan nahihirapan tayo mag-ibig because of our emotion. Pag binigyan ng Diyos ang ating emosyon. Sometimes, nadidisobey natin ang Panginoon because of physical difficulty. Sometimes we disobey God because of social difficulty. Kung ano yung sasabihin ng iba. Pero sa Abraham, kitang-kita natin sa story nito. In-overcome niya yung mga bagyo na yun para maging kasunod ang Panginoon. Ano yung overcome? And we need to teach our children. Baka masaya yung mga tayo o mga bata na nag-disobey. Kung kasanayan ng minaman ng pag-uusapan, masanay na tayo na nag-obey tayo sa Panginoon. Pag-iwan tayo sa kanila ng halimbawa. Makita sa atin na mas mahal natin at mas mahalaga sa atin ang Panginoon. Sabi natin ang Panginoon sa pagluhod sa araw. Obey God immediately. Obey God with faith. God will provide. Of course, obey God with anticipation. Kasi pag sumunod ka, God will provide. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Obey God with anticipation. You need to anticipate kasi gano'n ang Diyos. At kilala ni Abraham na gano'n talaga ang Diyos. Maraming Diyos, salamat sa mensahe. Sunod kami na nagtitiwala dahil walang sumunod sa inyo na pinabalaan. Tulad sa buhay ni Abraham, nag-provide din talaga kayo ng burnt offering. Hindi talaga si Isaac. At hindi lang nyo pinrovide yung pagkakataon na yung pangailangan ni Abraham, pinangakupuan nyo pa ng napakaraming pagpapala dahil lamang sa isang pagsunod. Sa isang pagsunod ay big deal sa inyo, Panginoon. Tinitignan nyo ito. Big deal sa inyo, Panginoon, ang isang pagsunod. Hindi namin kailangan ng kumisa ng marami sa inyong paningin. Isa lamang. Katulad kay Abraham. Nakabit na niya ang mga bagay na hindi nyo iniisip. Piniprovate ka. At nakita ni Abraham na susunod siya at susunod pa. Dinagdagan pa niya ang pagsusunod. Nakita pa niya mas malawak na pagpapala. Isang pagsunod, makikita natin ang prueba. Di lalo na pagsusunod. Let's obey God. Pagdagan na tayo sa utusan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.